OOTD! 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 Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang mag-aatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. yehey! Thank you! Thank you! Thank you to our million viewers, nanay. Oo, 10 million. 10 million. And sa lahat ng mga magsasubscribe ngayong oras na ito, ngayong unang pa lang, pasok ng OOTD ngayong oras na to, maraming salamat na. Sabihin ko pa naman sa'yo, binabawasan mo pa, ha? Hindi naman tayo maabot, eh. Parating na, pataas na dahil sa pagmamahal ng meron sila. Of course, syempre, lalo tayo endorse ng Mamu Bebo. Yes, I Mamu love Bebo. this. Oo. Di ba? Thanks for actually, ang totoo niyan, 2 years ang contract namin. Binawasan ko lang na 1 year para humble. Diba? Perfect. Isang taon na pagmamahal, isang taon namin kayo mamahalin. Mamu Bebo, kagaya ng mga OOTDs. You can order now, you can check on their website, at sigurado magugustuhan nyo. Dahil nandito kayo at nakatuto kayo sa pinakabagong tambayan dito sa YouTube channel, ang OOTD! Oras ng opinyon, Talakayan at diskusyon. with my nanay na napakaganda sa kanyang black, lalo siyang pumuputi. Nanay Jobert Socaldito. Uy, maraming salamat sa gluta. Charot lang, ha? DFA at saka Department of Health, hindi ako naguglutan, no? Pero kailangan ko rin yun. For some reason. Because I'm using that. Yes. Oo, we have to. Yeah. Thank you so much. Of course, kasama ko mahal kong anak na si Derek Chaps Manansala na napaka-prepared at anytime kasi wala siya show cost order. Diretso na tayo dahil nasa aming show course order dito sa This Is It Politics. Oo. Alam mo, ilang linggo ko na to napapanood sa YouTube, sa mga social media sites, yung tungkol kay Kibuloy, kay Pastor Apollo C. Kibuloy, the appointed Son of God, di ba? Na siya ay, di ba, matagal na inimbitahan ng Congress, the House of Congress, at saka ng Senate on different issues, no? Para dumalo sa kanilang mga hearings in aid of legislation. Di ba, yun naman ang roles kasi ng House of Congress at ng Senate. They have the power to call for hearings in aid of legislation on any issues, especially malaking issues about people na may mga nagawa, na may mga alleged mga issues or crimes committed. At yung iba naman, like sa Congress naman, yung legislative franchise ng kanyang SMNI, na ayon sa kanyang kampo, ay matagal na niya, mga months back, ay binenta nila sa ibang tao. Kasi siya, kumbaga, lumalabas na honorary chairman na lang ngayon. Pero, di ba sabi nga ng Congress, hindi pwedeng ganun-ganun yon. Kailangan pag ibinenta mo, ang kumpanya, dapat ay in-inform sila. Because sila ang nagbibigay ng franchise. Yes. Which understandable naman yon. Na nagsangay-sangay ito lahat, nag-umpisang lahat ng ito mula nung mga, yung nangyari sa dating presidente, no, na si Rodrigo Duterte, si PRRD, because they're very close. They're really very close. Nagmura kung ano yung mga sinasabi niya on TV, and then yung mga fake news ni Amano, ganyan. So, doon nag-umpisa na parang kinwestiyon na even si MTRCB, Ms. Lala Soto, no? Ay panayam natin. Catch the attention of Kibuloy na may mali sa mga nangyayari sa SMNI. Kasi siyempre, bawal kasi sa news, no? Ang nagpapakalat di umano ng mga fake news, most especially doon sa mga travel funds na ibinibintang nila of House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon naman sa kampo nila, siyempre, hindi na matanggap na ito ay crime na na-commit ni Kibuloy, ng SMNI, no? Ang kanyang kumpanya, ang kanyang network. Ay sabi na politicized daw ito kasi naman, the Romualdezes, the Marcoses are up against the Dutertes. Alam mo yung mga ganun. Ang weird doon ay. Kasi noong panahon ng eleksyon, alam natin magkakampi ang Marcos at saka ang Duterte. No? Na along the way biglang ganito na yung mga pinag-uusapan na parang,
watching it sa Senate, even with Risa Hontiveros. Oo, na eh. kay Risa. Alam mo, bilib ako kay Risa, ha? You know, how eloquent she is, tsaka napaka-clear, may clarity ang kanyang ang pagsasabi niya, pagkukwento niya tungkol sa mga issues, sa mga crimes, sa mga issues na iniimbestigahan nila o Pastor Kibuloy. All by herself, ha? Kasi yung ibang mga senador, nakita natin mga tahimik. Mga tahimik. But of course, Sila mag-isa. Siya lang mag-isa. Kasi there are 14 senators, no, na kasama sa committee on tungkol sa women, sa children, sa family relation, at saka gender equality, na siyang in charge sa pag-uusisa, pag-imbestiga sa mga kasong ibinabato kay Kibuloy, no, ng ilang mga dating workers po ng Kingdom of Jesus Christ na pinamamalaan ni Kibuloy. Ngayon, syempre, ang kanila lang naman dito, yes, friends, ililinaw lang po natin na ang Senate or Congress for that matter can really call for hearings in the aid of legislation. Pero they don't judge. Hindi sila courts. Totoo yun. Hindi sila courts. Dapat, itong mga senador natin, no, I don't even have to name names. No? Of course, some of them are friends, some are not. No? Ay dapat bago sa tumakbo or pagkaupo nila, nag-seminar na sila para alam ng bawat isa ang role nila sa pagiging senador, what is Senate as an institution, kung anong functions nito, that this matter like investigation in aid of legislation is practiced and it's legal. Yung taga sa mga roles nila because kung ano man ang kahinatnan ng kanilang investigasyon, doon nila napapatibay yung mga batas na inaamyendahan nila. Na nakakatulong sa mas nakararami na dahil senador sila, they deserve, we deserve a better leader na dahil sila ang inasaan at pinagkatiwalaan natin na maging sila senador. Sila tagagawa ng batas diba? Doon naman tayo mabubuhay. We will be covered by those laws. At bilang tumakbo sila, dapat alam nila at tanda sila. At ang lahat ng mga repercussions at lahat ng mga limitations na meron sila dapat pag-igihin, paghusayan palalo. Dahil alam nilang doon sa mga parting yon ay mahina sila. Ang sabihin ng ating mga OT dyan, please bear with us a little lang. Kasi siyempre, ito isang bagay na, siyempre hindi naman nagbabagger sa amin. But of course, everybody is involved here. Baka sabihin nyo, dapat showbiz ang pinag-usapan yun. No, hindi. Dapat makialam din tayo ng konti. Dapat may alam din tayo in a way, lalo sa mga kababayan natin abroad, na siyempre hindi naman updated yan sa mga balita. Kasi ito naman kay Apollo Kibuloy, ito ay mga allegations, speculation, sabi nga nila, and some may be true, some may be not, di natin alam, no? Court will decide, no? Based on evidences. Pero dito sa Senate tsaka sa Congress, sa kanilang papapatawag kay Apollo Kibuloy para umattend ng hearing is a must. It is a must. This is how, if you respect the institution, respeto ang tawag doon dapat hindi ka nag-aastang you're above the law. You have to attend the hearings. Lahat naman na pinatawag dyan even big names, even big politicians, celebrities, whatever, ay dumarating at least once, di ba? Kumbaga, para lang maipaliwanag yung side of the story. Kasi kailangan marinig din ang side mo. Nanay, kung minsan nabalansin lang natin na minsan kasi maaring tama rin naman si Kibuloy na baka political lang to. Yeah, diba? pero how would we know kung hindi siya sisipot? Yes. Doon natin malalaman kung may politika rito. Di labanan niya. He has excellent lawyers. He has attorney Topacio. Him alone is intelligent. And very powerful at that, no? So, ang dapat na naman niyang gawin ay sumipot. Hindi niya dapat ini-snub ang invitation dahil sa kanya. Ito ang batas ng Pilipinas at nakatira ka sa Pilipinas at dapat ay magpasakop ka sa batas ng Pilipinas. Tama, oo. Imaginein mo how insulting it is for the Senate para maglatag ka ng 17 conditions bago ka umattend sa hearing nila, and some of which are following. Alam naman natin yan. Nasabi nga na ni Senator Risa Hontiveros ay para bang mas malala pa sa 10 utos ng Diyos. Kasi 17 yun sa kanya. One of which ay dapat daw ay ililipad siya rito via his jet plane, no? Dito sa NAIA. Ang nasagot ng Senate, ang gasolina, plus bibigyan siya ng parking sa NAIA Airport. Tapos, one of those mga request niya ay dapat daw ay itira siya kasama kanya 50 bodyguards yata sa 5-star hotel. Sa 5-star hotel, and accommodations, at yung kanyang diet,
kailangan taga-sundin yun. Alam mo yung ganon? Artista, no? Tsaka siya daw ay bibigyan ng pagkakataon to interpolate the witnesses and including the chairperson, si Risa Ontiveros, Senator Risa. At saka na walang time limit. Alam mo yung ganon? This is a big insult to the institution. Ako, nung nabasa ko, sabi ko, this is too much. Being son of God, para bang mali. Hindi ito ni-request ni Lord. At saka, natatakot siya sa kanyang security. Paano ka matatakot kung ikaw nga ay appointed son of God, di ba? Puprotektahan ka ni Lord, di ba? Total, malapit ka naman sa kanya, di ba? Tignan mo si Lord, di ba? Si Papa Jesus. Alam naman natin kung anong pinagdaanan niya nung siya ay sinagot niya ang ating mga kasalanan sa mundo. Pinagdaanan niya yung lashing. Diba? In this order, yung lashing, paglatigo sa kanya. After that, the crowning of the thorns. It's not easy. Ang sakit-sakit noon. And after that, the carrying of the cross. Diba? Under the scorching heat. Diba? Ang bigat noon, yung dadala niya. The nailing at the cross. The scourging at the diba? pillar. The scourging at the pillar. Tapos, He died on the cross for all our sins. Pero wala siyang hiningin conditions. Alam mo yon? Because He's the Son of God. At siya ang totoo na nagsabi na ang atin ay tayo ay makakarating sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi ikaw, Kibuloy. Pero ipakita niya lang, Nanay, dahil maraming naniniwala sa kanya, ipakita niya lang na upright siya. Na tama lang na maraming maniniwala sa kanya dahil iginagawa niya yung tama para sa batas ng Pilipinas. Ipaliwanag mo lang side mo. Go there. Attend the hearings. Kasi whether you like it or not, maglalabas na, I think, naglabas na talaga ng warrants of arrest, no, ang both. Yes, hindi nga siya nagpakita noong Friday. Ang upper and lower house, di ba? You're given your chances many times over. So ngayon, pakita ka, tapos explain your side, pakikinggan ka naman. Hindi ka mahuliin dyan. Pero this time, kasi may warrant of arrest, he will be detained. Naka-ready na nga yung detention cell niya nakakalungkot because, maraming umiidolo, maraming naniniwala, marami mga taong ilang milyon yan no? Na dapat, kung wala talagang kasalanan, okay lang, bakit patuloy mo? Para tapos na, di ba? Para tapos. Hindi ka naman husga ng Senate, Of course, Kumbaga, ang husga naman sa iyo, DOJ o anong mga proper courts natin dito. Yun ang inaano namin. Kumbaga, hindi natin siya pwedeng husgahan as of the moment. Siyempre, until proven guilty. Until proven guilty. Diba? He remains innocent. Yun na naman yun. Hindi ka pwedeng magmataas dito. Huhulihin ka talaga. Kasi na-unseal na naman yung warrants of arrest dun sa Amerika Kasi siya, anytime pwede niya siyang hulihin din ng Interpol. At saka, kasi meron tayong extradition treaty with the US. So they have the right, unless siya option ng Philippines, kung papayagan nila, na ipadala siya doon. Either tapusin mo na yung mga kaso niya rito, bago siya padala doon, or if not, depende. Yes. Yun. So, sa lahat na magmamahal kay Kibuloy, hindi po tayo nagre-report dito to crucify Kibuloy, But this is our 2 cents na sinatawag, Lalo na yung kay Nanay. We have to respect the law. Matapos ng talakan na yun, matapos na isang makapusong statement galing sa'yo. Para ako sa si Mrs. Kibuloy. Joke lang. Diretso na tayo sa latest bihis ng showbiz. Ano ito? Pagkatapos, di ba, yung ating pinakamamahal na idolo na inilibing, namatay at inilibing, si Miss Jacqueline Jose, ay naglabasan yung mga tungkol kay Miss Andy Eigenman. Sa kanyang unika iha. Alam mo, a few days ago, I watched her vlog. May vlog si Andy. It was about, ang ganda-ganda ng vlog. Ang ganda-ganda ng vlog. Oh, you're telling me nga. Baka may footage na yan. Baka ilagay mo na courtesy of Andy Eigenman's vlog. Na nakalagay doon. Na pinakita si Andy was with her 2 children. Si Ellie at saka si Kowa. They were sa shore ng Siargao, ng beach doon. Nangunguha sila ng small clams. Small clams, I don't know how they call that, agabis. Kami kasi agihis ang tawag sa amin sa Iloilo noon And we do that. Ito ay masarap kasi sa bawan, masarap ito ilagay sa pasta. Pero sa amin kasi more on sabaw kasi inuulam talaga namin yan Maliit lang siya, tapos mabilis naman bumukayan So yun, nanguha sila ng anak niya. Tapos yung 2 anak niya, ended up, hindi naman nanguha. Nag-swimming, naglangoy. Siyempre mga bata, di ba? At si Andy,
took the clams, no? Tapos with their children, they went, punta sa kusina niya. Nagluto siya. Talagang to prepare for her children, tsaka kay Philmar, yung kanyang mahal ang tawag niya kay Philmar, sa kanyang jowa. Ngayon nagluto siya and finally found matagal na kanyang nabili na niyang spaghetti, old parang dark pasta, na yun ang niluto niya para sa with the small clams. Ang ganda na pagka-produce, no? Ang ganda na pagkagawa because alam mo that it was a family affair, that she was doing her duty as a mother freely with her kids, at yung children are very respectful of her. Yung nag-opo, alam mo yun, you'll feel the love. Niluto niya, tapos kumain sila. Silang dalawa lang muna ni Ellie. Tapos susubuan si Ellie, gusto ni Ellie na matikman yung clams, binuksan siya ni Andy. Tapos finally, andyan si Koa, tinawag niya, tapos pinakain niya si Koa. Tapos ini-offer niya kay Philmar. Sabi ni Philmar, busog kasi siya. Yung, I love that vlog. It's very simple, but it's a family thing. Kaya I enjoyed it. Nang sinabi mo yung simple na yan, pinili ni Miss Andy Eigenman ang maging simple ang buhay. Iniwan ng kanyang kasikatan, iniwan ng kanyang pag-aartista dahil mas gusto ng puso niya ng isang simpleng buhay. Alam mo, totoo, mararamdaman mo that she is very happy out there without the leg lights. Alam mo yun, yung kinukwento ng mga tao sa Siargao na nakausap natin na si Andy ay kuminsan naglalakad na yung walang tsinelas. Very simple na motor, kung may walis, may dalang kung ano na never that you never expect na ang isang Eigenman ay magbabago ang 360 degrees ng buhay niya. At saka makita mo doon that she's a good mother, that she performs her duties very well. And I'm sure she's a very good wife because yung kanyang boyfriend, kasal na ba sila ni Philmar? Hindi pa na. Isa yun sa mga ginagawang what do you call that? Bashing dati sa kanya na bakit hindi ka naman kasal. Ginaganyan siya ng mga netizens. But you should see her, how much love she has for Philmar. At saka ganun din si Philmar sa kanya. But of course, who are we to judge again? Maraming mga nagtatanong, bakit pinili niya si Philmar? Ang dami-daming mga gwapo, sikat at mayayamang mga artista na naliligaw at naliling kay Andy Eigenman. Alam mo, kaibigan, hindi mo pwedeng turuan ng puso. Pag tumibok ang puso, kahit sino hahamakin. Donna Cruz. Ay, sorry. Sa'yo ni pang kayo ganyan. No? Kapag tumibok ang puso. Totoo, hindi mo pwedeng turuan ng puso. At saka si Philmar ay isa sa mga pinakamayamang pamilya doon sa Siargao ay si Philmar. Meron silang kalupaan na silang nagmamay-ari at isa siyang surfer. At saka champion surfer yan, nagtuturo pa yan. At the same time itong si Andy merong isang matandang babae na namatay recently din, na kinuha niya yung nagluluto ng isang masarap na putahe sa Siargao, na parang every breakfast yata ito. Tapos anong nawala at namatay yung nagluluto noon, yung mga assistants ng babae na yun, kinuha daw ni Andy Eigenman. Tapos halo nilang pinaganda, pinasarap yung luto. Tapos ngayon kumikita rin yun, at yung mga batang kinuha niya, yung mga assistants na ay pinag-aaral ni Andy Eigenman. So pero itinuloy yung negosyo. Tinuloy yung negosyo. Sino nag-finance? Si Andy. Di ba napakabuting puso? She's very simple but with a heart. Nakikita ko Nang mamatay si Miss Jacqueline Jose at dumalaw at pumunta siya sa kanyang ina, doon mo makita na talagang yung pagmamahal. Yeah. No? She may not be as as very demonstrative, no? And vocal. Pero naman our hearts na alam natin na minahal niya ang kanyang ina. Though may mga problema na sila just like any one of us, 'di ba? Family problems na may tampuhan kasi hindi nagkaka-communicate often. Pero syempre, intindihan nga ni Jacqueline because Andy chose that life. Kumbaga, but that doesn't mean na wala na siyang pagmamahal sa kanyang ina. Di ba, right after she knew about her mom's death, di ba, the day after she flew here with her isa sa mga anak niya or something, talagang para siyempre asikasuhin ang kanyang ina. Kumbaga, ibigay natin sa kanila. Even before siya namatay, nakabook na talaga sila, Andy, ng March 3. Para umuwi dito. To meet the mom and to be with the mom. Parang premonition. Yes. Kaya nga parang yung iyak, siyempre,
anything na pag sabi nga natin, anything na goodbye, pinakamasakit, lalo na yung mga unexpected goodbyes. Oo nga eh. So, syempre, lahat naman tayo nalungkot for Yes. Andy and of course, Gwen, ang isa Yes. pang kapatid, sa pagkawalan ni Jacqueline Jose. But of course, life moves on. Yes. Kumbaga, hindi dapat tumigil ang mundo, lalo na't may mga anak siya. Kay Miss Andy Eigenman, sana makausap ka namin dito, ma-interview ka namin, makapagkwentuhan tayo. She's a sweet girl. Minsan ko na nakasama yan sa isang project at hindi ako nagdalawang isip. At magaling na artista na. Magaling. Ay, Siyempre, tingnan mo, Aigen man yan. Nasa almost 4 million followers ang sa kanyang IG, pero iniwan niya yung limelight. Alam mo, silipin mo yan, Nak. Yung kanyang vlog Yes, I na yun. will do that. You Kay will mo enjoy. OT dyan, panoorin din Panoorin natin. nyo. Isang Andy Eigenman vlog. Panoorin nyo yung sasabi ko. Isang vlog pa lang niya na kumpleto kung panoorin na. Yung pagluto niya ng clams for her kids. Ang ganda. Beautiful. Yan. Hey, I also wish you well before when Bakit? you said something na merong isang malaking pangyayari sa buhay ni Miss Nora Honor. What about yung tungkol sa pelikula? Ito yung Sa pelikula, 'di ba? I tribute? saw you na parang ikaw nasa gitna nun. You were punong abala ka sa mga bagay ng mga connections and contacts ng mga tao. Well, actually, ano yan, sikreto pa nga namin dapat yan as of last year, mga late last year, when working on parang kasi Nora wants to retire na, to retire as an actress. No? Kasi syempre, she's medyo old na. Sabi niya, at sometimes, she's very sickly lately. Kasi gusto niya mag-retire from doing mainstream films. That's why we were planning to shoot ang kanyang tribute movie life story niya. So, si Riquili ang gagawa ng istorya. Supposedly, hindi na si Elwood Perez ang magdidirect, si Joel Lamangan na, at saka working with the producer, talking to producers. Ayos na to lahat eh. Pero ang dami nangyayari around the area. May isa ayaw, scriptwriter daw nito, ayaw ako makatrabaho. I don't know kung totoo ito, anong dahilan niya. I don't even have bad relationships with him. Wala akong atas sa kanya. May mga magulo yung producers yata, hindi naman kaya yung budget na hiningi para mabuong production. Ang gulo, puro meeting. Ang ending nga sa mga meetings kayo, hindi na ako kasali eh. Pero sabi ko nga, hayaan mo. Wala pa namang final word on this. Hayaan mo, dito sa OOTD natin malalaman lahat kung ano mangyayari dito. Kung matutuloy pa ba ito? Or kung hindi? Kung kasali pa ba ako? Or kung hindi? Pero sa akin, no, nakita ko kung paano mo itinrabaho at kung gaano ka-excited sa nag-iisang Nora Honor na mahal, no? Yun lang savior dyan. Kung hindi ko na mahal si Nora Honor, matagal ko nang binitawan yan. Pero mahal ko siya. Yes. Let's hope and pray na matuloy pa rin ito. Pero, well, tignan natin. Basta, babalitaan ko kayo. Babalitaan ko kayo. O buti na itanong mo yan. Yun, kasi syempre, Napipik ko na ako eh. nakita ko kasi yung posts mo eh. Baka manuntok na ako. Di joke lang. Bago ka manuntok na Oo. bigyan muna natin sa ating mga OOTians ang hinihintay ng lahat. Mga OOTians, anong hinihintay nyo kay nanay? Mag-ingay! Ano ba yan? Mag-face reveal ka muna bago mag-BI. Ay, happy birthday pala Pangkoy! You know, advance happy birthday kay Daddy Doc Percival De Leon sa March 30. Wow, Yeah. Daddy Doc, nasa Europe ako. 31 naman si Pangkoy. Wala naman 31 sa March 9. Tinanggal mo na na. Tinanggal mo na. Sa mga Team OFW natin, Team Abroad, Saka Team No Skip. Yes, Team Share. Mga mayayaman natin na nagbibigay ng biyaya, Team Pakulay. Tsaka of course, Team Tanggol. No? Team Replay. Team Balik sa Umpisa. Team Auto Replay with no skip. Sa lahat ng mga nagbibigay sa amin ng mga pakulay nila at biyaya, maraming salamat. Of course, kasama na si Miss Pressy. Uy, maraming salamat, Oo, Miss si Pressy. Uy. Pressy. Sa lahat tayo sa tinapay, ang sarap. sa lahat ng mga nanonood ng The Frog Prince kanina sa Caloocan, maraming salamat, no. Na ito nagbubunyi kami dahil sa dami ng mga nagko-control ng mga bagay na nagka-problema kami. Pero ito man ay nakita namin kanina kung gaano kasaya yung mga magulang, gaano kasaya yung mga bata. Dahil nga this is academic freedom na tinatawag. Yeah. Na hindi naman compulsory ang panonood ng stage play. Pero hindi natin hahayaan na hindi sila magkaroon ng pagkakataon kung pwede naman at kaya naman nila.
Diyos ko, kung pwede nga lang gawin compulsory yan eh. Kung pwede lang ha. Yeah, Pero the private school can do it, but not the private school. Yes. But yung mga nanood kanina sa amin na yung mga public schools, at maraming salamat sa lahat ng cast and crew ng Hiraya Theater Production for the play Frog Prince. Congratulations. Si BJ Tollis ba yan? Siya po ang aming Frog Prince. Birthday niya, March Yun, sa March 27. Yan. Pasyalan natin siya sa Chills Park. Oo nga, nasa Saan ba yun? Angono. Angono. Yun, Okay, Angono. ulitin Yun. natin. Angono, ang Chill Spot. Chill Isang Spot. napakagandang bar. BJ. Yes. We Yun. love you, BJ. So, Ayan. mga ko-OTD, handaan nyo na ang isang kape, isang tasang kape. Cheers. Dahil Cheers! magbibiyay na. Naku, magugustuhan nyo to. Bagong artista. Nagbigay na ng clue agad. Bago, pero gwapo. At sikat. Mm. Hindi ito ordinary Tingnan mo si artista. Sofia, nakatingin na agad. At, Sofia, wala mo to, ha? Tingnan natin kung wala mo. Leana, wala mo to, Miss Leana sige. Nicolat. Ang future director ng OTT. Okay. At ang future host. Anyway, ito ng kwento. Ang gwapo nito. Ang gwapo at magaling na young actor to, ha? Magaling na young actor. Na dati pala ay taga-teatro. Wow, theater actor. Oo, ang gwapo niya, taga-teatro. Sa mundo namin, ano eh. Sa mundo niyo, natin. ha? Oo. Ang mundo natin, pero mas mundo mo. Wala. Kasi, pag-usapan natin dito ang relasyon niya sa kanyang theater director. Wow. Hindi po ako yun, kaya Diba? theater director po. Pakilinaw. Pakilinaw, ha? At hindi sa Hiraya. Okay? Sa isang bayan sa Bandang South. South. Sa South. Oh. Okay. South Supermarket. Sa isang bayan sa South, ay doon yata nanggaling ito si young actor. Ano pangalan? Young actor lang. Yung actor naman. Hindi pwede sabihin, no? Baka yes. malaman ni Sofia. No? Yung actor na ito, alam mo ba, na sa sobrang galing at saka cute naman talaga siya ever since. Alam mo, naloka ako na, sa kwento ng isang friend ko, na siya pala ay naging ka-affair. Regular ka-affair na isang theater director. Meron na silang- bading. Na bading, Meron silang affair palagi, like birthday, meron silang relasyon. relasyon. May nangyayari sa Affair, kanila, may ganap. relasyon, ganap. May Okay. ganap. Mm. Worldwide. Ganap worldwide, kinoro-honor yun. May ganap kayang actor at saka sa gay director ng theater na yun. As in, they became lovers. Lovers. Pero kumalat, I don't know kung bakit kailangan ikwento ni director. Kasi, paano malalaman ng mga tao sa labas? Kung hindi kumalat. Kung hindi kumalat, na si young actor na ito, ay medyo jutes lang daw. Jutes lang daw, at saka medyo paling ang kanyang career. May malaking magandang career niya ngayon. Hindi straight, ganyan. Oo. Yung career. Tingnan si Pangkoy tumitingin. Oo, judgmental ka raw. So, yun. Okay. So, kumbaga, ako naman, nainis ako sa theater director. Ba't kailan pagkalat mo na jutes? Pakinabangan mo na nga, di ba? Buti ka nga na-try mo siya Marami nangangarap dyan. Hindi nga nila mahawak-wakan Ikaw nga na-chenes mo na ilang beses. Tapos sasabihin pagkalat mo pa na hindi kalakihan. Huwag na. Ano pangalan Kawawa niya? naman. Sorry. Ano siya, actor siyang magaling na parang minimimik din niya yung isa pang actor na malalim. Oo, yung inihahalin tulad siya doon sa isang malalim na aktor. Pero napansin ko to sa young actor na ito, parang wala siyang ginawa, parang pa-cute niya. Parang mabenta siya kasi sa kanyang asta na parang tahimik lang, pag ganyan lang. Kasi magaling naman talaga siya actor. Oo, pag umarte naman na, hindi mo na matatawa. Ay, oo naman, in fairness to him. Ang pangalan na kasi ulit. Basta meron na siyang pangalan. Talaga mo. Meron siyang pangalan. No? Pangalan siya. At hiniwalay na siya ng ex niya. Oh. Siyempre, ex nga, di ba? Hiniwalay siya ng kanyang partner dati. Na isa pangalan niya may A, saka sa apelido niya may A? Ay, hindi ko. Grabe ka, kung maka-A ka, para ba ikaw may-ari naman lahat ng A sa Pilipinas? Ha? Siya, hindi naman ako. Ay, hindi ba ikaw? Oo. Kasi Although, napakaraming A. Parang ang pangalan ko rin, pero hindi naman po ako yan. Hindi ka yan. Meron naman. Meron siyang mga... Tama na. Diyos ko, dami nating clue. Baka mamaya Sofia, nakilala mo na kung sino siya? Ay, hindi mo nakilala. Di ba? Hiniwalayan siya ng kanyang kapartner. Na kanyang ka-love team. inahalin tulad siya, parang kamukha siyang umarte na isang malalim na aktor. Oo. Yung pa malalim na actor dito. Na may A at saka A na bagong artista na sumisikat. Yes, oo. Pareho pa sila initial sa first letter ng kanyang first name ng kanyang idolo. Oo nga.
So, Buka. yun na. Ko. Mukhang makukuha na ating mga Pag hinulog ko sa cellphone ko, huwag sumigaw na puto, ha? Ay, galpang ko may A. Tama na yun. Tama na yung clue na gano'n. Diyos ko, ano to, ibibigay na namin lahat ng clue, hindi kayo magtatrabaho. Diyos ko, kami na nga ditong at-risk eh. At-risk. Yeah. Kapihan muna tayo, Happy sa Okay. March 22. March 22, Kapihan. kapihan ka sa lahat ng mga OOTians dyan. Mag-hashtag OOTD kapihan, Yes. OOTDPH, Yeah, OOTD Jobert and Chops. OOTD, Line item. hashtag OOTDPH, hashtag OOTD Jobert and Chops, hashtag OOTD Blind Items, and hashtag OOTD Kapehan. yon. Kapehan na hindi kapi. Kapehan. Kape. Oo. So, yun na, Nay. It's a beautiful weekend with you. Yeah. No? May buyer ba nito? Mhm. Kasi hindi ito yung binigay sa akin. Naliligaw ko eh. Ito ay for sale. Yan. For sale. Joke lang. Ayun. Yun, Nay. Sa akin, Nay, ang pinaka last, sabi, may nabasa kasi ako. Dapat maging proud ka sa sarili mo dahil marami kang kinaya na hindi alam ng iba. When I read this, Nay, I really felt good na parang sabi ko, oo nga, yung mga bagay na kinaya kung hindi ko naman kinuwento sa pamilya ko o sa mga taong pinakamalapit sa akin, ako lang at ang Panginoong pinapaniwalaan ko ang nakaalam nun. And kay ikaw, maging proud ka sa sarili mo dahil mag-isa mong nakakaya at kinakaya yung mga bagay na ginagawa at nangyayari sa buhay mo. Patuloy lang tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. O mga kaibigan, diba tulad sabi nga ni Direct Chops, may mga bagay tayo na nagagawa, no? Na minsan na hindi natin iisip na kaya natin gawin. But diba tulad ng old saying, diba? Matagal ng kasabihan that it's better to fail, to try and fail than fail without trying at all. Diba? We have to do something, we have to explore, diba? Basta for as long as kaya natin na wala tayong sasagasa ang tao, wala tayong mga inaapak na iba, just go on, you know. Alam mo, there's always, there's always, di ba, a rainbow, A rainbow after the rain. After the rain. Parang ganyan. Hindi man lahat kasi, after the rain, may rainbow. Yes. Pero pag meron, swerte mo, di ba? Sige, see you again in the next See you episode. again. We love you. Love you, OOTians. Bye. OOTD would want to say good luck kay Kapitana Susmita Losos, ABS President ng Zamboanga del Norte, for running sa National President sa Liga ng mga Barangay. God bless everyone.